Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. At sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kapistahang ito ni Santiago, tayo ay pinababalik sa ating sarili. Pinapasuri, pinapakilatis muli ang ating sarili, gaano na katibay ang ating panampalataya sa Diyos. Ano na ang katatagan ng ating pagsunod kay Jesus. Halimbawa't may dumating na mga dilubyo, bagyo, malakas na ulan, tulad nitong mga nakarang araw. Pinanghihinaan ba tayo ng loob? Tayo ba'y nawawalan ng pag-asa? Palagay ko po, bago kayo pumarito kanina sa dambanang ito ng Quiapo, karamihan sa atin ay may bitbit na payong o di kaya ay mga kapote panlaban sa malakas na ulan. Pero alam naman natin na kanina ay sumilip bahagya ang haring araw. Ito'y palatandaan na kahit na tayo ay nilulubog ng tubig, kahit na tayo ay binabasa ng malakas na ulan, naroon sa ibabaw nito ang araw, nakamasid pa rin sa atin at nagpapahayag sa atin na panandalian lamang ang mga bagyong ito. Sisikat din muli ang liwanag, darating muli ang araw upang magbigay sa atin ng kaginhawahan at pag-asa. At tamang-tama ang ating unang pagbasa ngayon, sapagkat
Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto ay patungkol sa ating buhay bilang sisidlang palayok. Tayo ay hinulma o di kay nililok at hinubog ng isang kamay na makapangyarihan. Alam naman natin na ang palayok ay yari sa putik at ito'y hinuhulma ayon sa kagustuhan ng may-ari. Yung kamay niyang mahusay ang siyang lumililok at humuhubog sa anong nais niya para sa putik na iyon upang maging mabuting sisidlan. Hindi ba't ito rin ang turo sa atin? Ang katawan natin ay lupa. Tayo ay nagmula sa putik. Hiningahan ito ng Diyos at tayo ay nagkaroon ng buhay. Bagamat tayo ay nilikha ng Diyos, hinulma ayon sa kanyang kalarawan. Tulad ng palayok, mahina din tayong sisidlan. Na kahit anong oras pa tayo, halimbawa tayo ay bumagsak sa anumang yugto ng ating buhay, mababasag at mababasag tayo. Ngunit, ang turo sa atin ni San Pablo, maging mahinahon tayo. Alam ng Panginoong Diyos ang ating kahinaan. Alam niya ang ating pinanggalingan. Alam niya na tayo ay putik. Alam niya sa pagdating ng panahon, tayo ay mababasag. Tayo ay magkakalamat. Ngunit, sa pagkataong ito, hayaan nating ipagkatiwala ang lahat ng ito sa may-ari ng palayok. Hayaan nating ipagkatiwala ang ating buhay sa lumikha nito, sa nagbigay nito. Ano man ang mangyari sa atin, pupulutin tayo at ibabalik kung ano man ang ating paghuhubog, kung ano man ang ating larawan. At kapag tayo ay natutong ipagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon, sa kabila ng mga bagyong dumadaan sa atin, hindi siya magkukulang. Tatanganan tayo ng mahusay ng Panginoon sa kanyang dibdib. Hindi niya hayaan tayong masirang muli, basta't ipagkakatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Itong mga nakaraang mga araw, maraming probinsya o maging sa Maynila ang binaha. At nakita natin ang ating sariling bahay ay mahina sa malakas na buhos ng ulan. Maraming tulo, maraming nasira, marami na palang sira ang bahay natin nung lumakas ang ulan. Pero hindi ba't ang bahay natin ay para ding ating pamilya? Hindi naman ito perpekto. Marami itong mga pagkukulang. Marami itong dapat na kumpunuhin at gawin sa kanyang sarili. Ngunit ipagkatiwala natin sa may-ari ng bahay. Ipagkatiwala natin sa may-ari ng buhay, anuman ang ating mga sira at pagkukulang. Siya na ang bahalang umukit muli, humulmang muli at gawin itong matibay. Sa ganang ito, minamahal ko mga kaibigan, tayong mga narito ay binigyan ng Panginoon na sapat na lakas upang lumapit muli sa ating mahal na Pong Nazareno, upang humingi muli ng biyaya, upang manikluhod, upang magdasal. Sana po sa pamagitan natin, may pagdasal natin ang mga hindi maparito sapagkat sila ay lubog sa tubig, sapagkat sila ay mayroong sakit sa mga sandaling ito, sapagkat sila ay naapektuhang mabuti ng mga dumaang mga bagyo. Sana po sa pamagitan natin, ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos ngayon, tayo may magpakita ng malasakit sa ating kapwang higit na nangangailangan. Itong mga nagdaang mga araw, maraming mga humihingi ng tulong. Mayroon tayong pagkakataon na mag-abot ng tulong sa mga higit na nangangailangan. Tayo ba'y nagbigay na? Tayo ba'y nag-abot na? Tayo ba'y nagsakripisyo na alang-alang sa mga nasalanta ng mga nagdaang masamang panahon? Narito tayo sa mahal na Pong Nazareno. Muling pinagkakatiwala ang ating tahanan, ang ating pamilya, ang ating buhay sa Kanya. Bilang mga sisidlang putik, bilang mga sisidlang palayok na mahina, pinagtitibay tayo dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ngunit hayaan nating gamitin tayo ng Panginoon
sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa upang ang iba may makatanggap ng biyaya. Minamahal ko mga kaibigan, hindi ba't ang ina ni Santiago at ang kanyang kapatid ay merong ipinamanhik sa Panginoon? Hiniling niya na sanang kanyang dalawang anak ay maupo sa kanan at sa kaliwa doon sa kanyang kaharian. Pero hindi doon ang pamantayan ng galing. Hindi doon nakikita ang pagsunod sa guro, kundi naroon sa pagkabata ng maraming hirap, sa paglalaan ng sarili, sa pagibigay ng buhay para sa iba. Yun ang pinakamalapit sa Panginoon. Kaya, anuman ang estado natin sa buhay sa mga sandaling ito, nasa labas ka man ng simbahan o nasa loob, ikaw man ay nagsisilbing malapit sa altar, hindi ito ang pamantayan kung malapit ka sa poon. Kung ikaw ay nagbabata ng hirap, alang-alang sa iyong kapatid. Kung ikaw ay nag-aalay ng iyong sariling buhay, alang-alang sa iyong kapwa. Ito ang higit na kinalulugdan ng Diyos. Malapit ka, hindi lamang sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa, ikaw ay nasa kanyang dibdib, sa sandaling ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa kamay ng Diyos. Amen.